Nakikita niyo kahit manipis? Okay lang? Wow. Okay. So, maraming factors ang dahilan bakit tayo nagkakasakit. Maraming factors. Pwedeng nasobran tayo kumain, tapos kumain tayo ng marami sa gabi, pwedeng stress, tapos kumain, hindi natanawan. Maraming factors. Pero, ang isa sa gusto kong fokusan ngayon is yung microbiome, intestinal microbiome. Intestinal microbiome. May idea ba kayo sa microbiome? Pag narinig niyo yan, ibig sabihin? Wala? Wala po. Ano yun? Sobrang liit kasi may daw. Sobrang liit daw. Ano pa? Okay. Pag sinabing microbiome, these are the microorganisms, bacteria. So, pag sinabing intestinal microbiome, mayroon tayong mga good and bad bacteria sa ating intestine. And, depende, 80% niyan, nakadepende ang immune system natin, 80% depende dito. Kung namatay yung mga microbiome, yung good bacteria, mas marami yung bad bacteria, yung immune system natin, mas babagsak. So 80% ng immune system natin, ay nakadepende po sa ating intestinal microbiome. Okay. So, napakahalaga, kaya dinidiscuss sa health reform na iwasan natin yung mga allergens. Allergens. Bakit kailangan iwasan yung allergens? Kasi, papatayin ng allergens yung mga intestinal microbiome. Hindi lang yun. Ang gagawin ng allergens from the word itself, pagkukos ng allergies. Di ba? Ano ba yung allergens? Ano yung mga allergens? Okay, ano ba? Sige, ano daw yung mga allergens, yung mga nagkukos ng allergies? So, mayroon tayong egg, cow's milk, or sabihin natin dairy products. Ano ba yung mga dairy products? Pag sinabing dairy products, cheese, butter, margarine, isabay na natin si mayonnaise, ano pa? Cream, etc. Okay. Egg, fish, nasama na po dito yung nuts. 3 nuts, kasama na yan. Malalaman natin later. Wheat. Ano pa ba? Wheat. Wheat. Ito, nakakalungkot talaga bakit pumasok si wheat. Yung mga tapay, yung mga sausage, favorite natin yan. Pero may wheat yan, yung wheat bread, gardenia, favorite din natin, pero made of wheat din siya. Ano pa ba yung nakalimutan ko dito? Egg, cow's milk, fish, nuts, wheat. Yan. So far, yan lang muna yung mga major na mga, kasama natin si shellfish. Yan yung mga major na allergens. Ngayon, ang ginagawa nito, ang pinakamatindi dito, ito. Although, may isang doktor na nag-discuss dito naman. Ang pinag-uusapan natin dito, itong mga allergens will cause autoimmune Ay, kasama auntie. Autoimmune disease. Question Han, yung meat daw, meat products. Anong tanong doon? Kung kasama siya sa allergens, meat products. Kasama. Itong mga binanggit natin dito, 1, 2, 3, 4, 5. Meat. Yung meat. Karne ng animal. Meat. Kasi yung mga Hindi GM. siya nakalagay doon.
Hindi kasama. Pero, yung mga pinapakain doon, kasama na pala dito yung soy. Yung soy, yung ating corn, GM corn. Oo, ubus na talaga. Wala nang kakainin yung reform. Hindi naman. Marami pang pagkain. Okay, so ang health reform, ang purpose niyan is maiwasan tayo sa pagkakasakit, hindi para pagbawalan ng bawal-bawal lang. Hindi dapat nating isipin na pabigat, kundi gusto ng Diyos na ang brain natin at ang intestine, magkapareho yan eh. Ang brain natin ganito. Paano? Ganon din naman yung ating intestine. Parang ganon din yun. So, parang ganon yan. Tapos dito, yun. Small intestine yung nandito. Ito yung large intestine. So, kung ano yung nakabara dito, dahil nga sa mga allergens, chemicals na pinasok natin sa tiyan, pumunta sa intestine, kung ano yung binara doon sa bituka, barado din doon sa brain. Kaya, ang Diyos nakikipag-usap sa atin sa brain. Diba? Pag bumara yan, nagluluding. Kaya binigay ng Diyos yung mana. Yung mana. During sa travel nila or Exodus going to Egypt. Kasi may kinalaman sa ating disposition yun, sa ating ugali. Isipin nyo, mainit na mainit, tapos kumain sila ng karne or any stimulating diet, magiging mainitin ang ulo nila. Ang gusto ng Panginoon, iwanan natin yung mga chemicals, yun eh. Yun yung purpose ng health reform. Sa madaling sabi, in one word, ang health reform is temperance. Ano bang ibig sabihin ng temperance? Temperance teaches us to, ano yung sabi? To abstain from all hurtful indulgences and to take only helpful pero moderation. Moderation pa rin. Ibig sabihin, sakto lang. Kahit pa apple yan, banana, prutas or gulay, huwag lalabis pa rin. Kasi lahat ng labis ay lason or toxins. So, temperance ang ibig sabihin ng health reform. At saka, turning away from all hurtful indulgences. Lahat na nakakasira. Okay, so, GMO. Yung nuts, ang dahilan kung bakit nagkaroon ng nagiging allergen yan, kapag mayroon kang heavy metal sa katawan mo. Depende sa tao, iba-iba. May tinatawag na genetic expression. Kung let's say predisposed ka na allergic ka dito sa ganito, sa dust, sa pollen, sa nut. Pero hindi ibig sabihin na bawal yan, hindi. Ang ibig sabihin lang ito, inililista lang natin dito yung different allergens. Kasi marami ang uso ngayon na injection, vaccination, marami ang kumakain ng isda na mayroon ng mercury. Kaya baga ng Diyos, pinapaiwanan na ng Panginoon yung mga laman kati or isda, yung mga may buhay na may dugo. Kasi nga, dumudumi ng padumi yung environment. Environmental toxins ang tawag doon. So, ang mercury, isa sa cause ng autism. Isa sa cause ng Alzheimer's disease, dementia, o yung makakalimutin. Anong tawag doon? Pag yung ulyanin. Yun yung degenerative disease talaga ng brain. Talagang, kahit yung sarili niyang pangalan, di niya maalala. Kahit yung mga kapamilya, hindi niya na maalala yun. Dahil yun sa dami ng mga heavy metals. Pag kumain pa ng ganito, mas lalo siya. Actually, may isa akong estudyante na black. Half Egyptian and half Japanese. Kumain siya ng nut. Peanut yata yun. Hindi niya alam na may peanut pala yun. Nagkaroon siya ng anaphylactic shock. Parang mamamatay na siya. Hindi siya nasobrahan. Konting-konti lang. Kasi nga, nabaksinan siya.
Nag-react. Karamihan ng vaccine, ang laman niyan na preservative is organomercury. So, ang effect na pag may certain protein nag-overstimulate ang immune system, nagkakaroon ng inflammatory response. So, kapag nasobrahan ang reaction ng immune system, doon parang aatakihin ito, ang tingin ng immune system ng taong may autoimmune disease, ang tingin niya dito is kalaban. Kasi nga, may presence siya ng heavy metal. May heavy metal. Pero hindi ko i-discuss 15 minutes lang. Hindi ko i-discuss ngayon. Ang gusto kong fokusan talaga ngayon is yung probiotics. Si microbiome, para ma-restore natin yan, kailangan natin ng probiotics. Ang naririnig natin na lagi may probiotics na yun, Yakult, Lactobacillus, di ba? Pero ang cow's milk is hindi na safe kasi nga ini-injectionan siya ng, ang tawag doon is Posilac. So ang Posilac na yan po yung bakuna na may lamang recombinant bovine growth hormone. Recombinant bovine growth hormone. Anong ibig sabihin yan? Mayroong pampalaki, mayroong pampadami. Ano yung ginagawa niya? Ang pampadami ng gatas ng baka. 15 to 25% dadagdag. Pero may 5 Frankenstein error or side effects sa katawan ng baka. So, isa doon is mastitis. Mastitis, namamaga yung belly ng cow. So, kapag may pamamaga, may infection. So, kasama din yung nana. Kasi, di ba may machine sila na nagpipiga? Kasama na yun doon, naipipress, napipiga. So, yung mga infection, yung mga white blood cells, kasi may certain amount lang tayo na kaya ng katawan. Nung hindi pa in-introduce ito, kasi sa business to mass production yun eh. Nung ikaw ay negosyante, mas gagamit ka talaga yan, kasi dadami yung gatas. Ngayon, ang lifespan ng baka, halos 25 years old. Pero kapag gumamit dito, naging 5 years na lang. So, every year, bubuntisin nila yan. Ano-mano lang yung ini-inject nila. Yung nilalagay yung kamay. Yung similya. Tapos, mabubuntis, normal na kakagatas pag buntis. Hindi man magkakagatas pag hindi buntis. So, pagka labas ng baby cow, ihiwalay sa nanay, trauma yun. Yung baby cow, traumatic. Yung mama cow, traumatic din. So, tinanggal. Ang iinom ng gatas tao. Oo. So, grabe. Kaya, oo. So, kaya talaga very cruel ang mga, ang ganitong sistema. So, what else? Ayun, balikan natin si probiotics. So, si probiotics, ang mga example niyan na healthy is yung kimchi. Kimchi, sauerkraut, ang sauerkraut, ito po yung buro na cabbage. O kaya, ano yung cabbage? Repolyo. Oo. Ang ginamit lang dyan, asin at saka repolyo. Actually, ito ay mga fermented. At sinasabi sa testimony na iwasan natin yung fermented. Kasi nga, ang fermented, nabanggit na natin dun sa video na ginawa natin, ang byproducts ng bacteria na kapag carbohydrates ang ferment, gagawa sila ng alcohol, magpo-form sila ng acids, toxic acids and toxic gases. Okay. So, kaso lang, ang fermented na pinagbabawal or hindi dapat or hindi healthy sa testimony, yung dumaan sa pangangasim talaga na ginamitan siya ng suka, ginamitan ng ibang paraan na hindi kalamansi, na nag-cause ng may alcohol. Kasi yung paggagawa ng alcohol, paggagawa ng suka, fermentation ang tawag doon. Oo, binuburo. Oo. May yeast na linalagay doon, kaya bacteria, na yun ang gagawa ng
pagpaasin. Yun ang hindi healthy. Pero ito, asin lang ang ginamit natin dito, mabubulok lang siya sa sarili niyang mga bakterya. Okay? These are good bacteria. Ito lang 28 different strains of bacteria na. Ibig sabihin, hindi lang lactobacillus ang bacteria na nandun. Pag nagkaroon ka ng autoimmune disease, at hindi lang autoimmune disease, any chronic diseases, tandaan natin, ang ating immune system, 80% nakadepende dito. Pag marami kang nakain ng mga allergens, mga chemicals, preservative, tandaan nyo lang yung lahat ng pagkain sa grocery may preservative, di ba? Minsan, pinalitan nila ang pangalan stabilizer na stabilizer, pang-stabilize nga. Yung glyphosate, doon sa mga GM products, ang trabaho niyan, patayin lahat nung hindi kailangan nila. Yung mga damo, yung mga insekto, tapos yung GM, let's say corn, yun ang mabubuhay. Diba? Matindi to. Kaya niyan, tirahin yung ating immune, hindi lang immune system, yung reproductive system. So ngayon, pag itong mga chemicals, heavy metals, preservatives, nakapasok sa ating intestine dito, sa bituka natin, mamamatay yung good bacteria. Na kung saan, yan yung gumagawa ng mga magandang trabaho dyan sa katawan. Diyan nakabase yung yung balance. Kasi, hindi lahat ng bacteria masama. Kapag may excess, halimbawa, ang blender, di ba, pagkagiling natin, may mga tira-tira. Sa tiyan, ganun din. Pag may natira na dyan ng mga pagkain, kasi tapos na magiling, parang blender pag buhos mo ang carrots doon, giling ka. Pag salin mo na sa panyo, piniga mo na, etc. Yung lagayan ng blender, may mga tira-tira. Yun, ang gagawa ng paglilinis doon sa tiyan natin is bacteria. Doon magsisimula yung fermentation. Kasi, mangyayari lang si fermentation kapag wala na yung enzyme, digestive enzyme. Digestive enzyme. Isa pa to. Kung bakit tayo nagkakaroon ng sakit kapag kumulang yung digestive enzymes. Kapag maraming preservatives yung nakain, hindi organic, or may mga allergens, at may mga heavy metal, may mga parasite, nauubos po ito. Pantunaw, digestive enzymes, pantunaw ng kinain natin. Pag overeating, kaya sa testimony pinagbabawal or hindi na kasalanan talaga actually yung overeating kasi kung ito lang yung kakayanan, ito lang yung amount ng enzyme mo, tapos ito yung kinain mo, ito lang yung makukover or mababalutan ng enzyme, yan lang po ang matutunaw. Itong mga natira, pagkain siya ng bacteria. Yun mangyayari, fermentation. Mabubulok. Ang fermentation sa parang layman's term, ang simpleng pagsalita niya, pagbulok. So, mabubulok. So, pag may nabubulok, anong amoy? Mabango. Mabaho. Kasi nga, may toxic gases. Pag may toxic gases, pwede rin may kabag. Gas pain o kaya bloated, yung parang busog, parang mabigat sa tiyan. 6 hours na lumipas, busog pa rin, mabigat. O kaya sakit ng sakit yung tiyan o whatever. Kasi iba-iba ang magiging karanasan yan. So ngayon, kailangan natin paramihin si probiotics sa pamamagitan din ng pagdagdag ng pagkain ng mga mayaman sa enzyme. Ano yun? Kagaya ng bromelain galing sa pinya, papain galing sa papaya, ito yung isa. Citrus, yung mga citrus, mga kalamansi, dalandan, orange yan. So, yan po yung mga pagtulong sa pagtunaw, digestive enzymes ang tawag dyan, para manatiling, pero still ito yung enzyme natin ang overeating is dapat talagang iwasan kasi yung surplus, sa tawag dito surplus, hindi sobra yan. Hindi nabalutan ng enzyme, hindi yan matutunaw, pagkain siya ng bakterya, doon magsisimula yung pagbubulok or fermentation at gagawin nila itong alcohol, acid, and toxic gases. Lahat yan, hindi yan sustansya.
lahat yan magpapasakit. Pag naipon yan, halimbawa, hindi lang yan isang taon, 2 taon, dekada yan. Pag paulit-ulit yan, every day, overeating, overwork, late ang kain, natutulog, nagpupuyat, yung mga lifestyle na mali, na hindi naman maganda, at saka yung mga diet na hindi healthy, alam natin yun. Kaya pagdating ng 35 years old, 40, dyan nag-start yung high blood. Dyan nag-start yung mga arthritis, dyan nag-start yung mga heart disease, stroke, and so on. Actually, pabata ng pabata ngayon. Ayan nga, may 20 lang. 20, High ngayon blood. na. Mas babata pa. Bata pa, 7 years old, 8 years old, inatake. Okay. Ano yun, Brad? 5 minutes, okay. So, malapit na tayo. So, yan po ang iiwasan natin yung overeating or snacks. Kasi, ang snacks din nakakaubos. Hindi ka nga na-overeat, hindi ka naman, eksakto lang yung kinakain mo, pero nag-snacks ka. Pero, hindi pinag-uusapan dito kung let's say buntis, baka kasi pag buntis, gutom. Hindi exempted yun sa nagpapadidi, iba rin yun. Sa normal na, pag-uusap lang natin sa normal na kalagayan lang. Okay. Let's say, hindi naman nag-overeat pero kumakain ng snacks. May isa akong naging pasyente, 6 to 7 times kumain sa isang araw. Alam mo yung resulta? Hinang-hina lagi. Laging inaantok, laging nahihiga lang. Alam nyo, nakakaubos kasi sa Bible, may 2 pinag-aralan ng kaaway, si Satanas, para manghina yung brain. Ano yung palatandaan ng antediluvian, yung bago nagbaha? Anong ginagawa nila? Kain ng kain, yun. Gluttony ang tawag doon. Oo. At saka, giving in marriage and basta, ang tawag naman doon, immorality. Immorality o kaya sexual excess. Pwede namang moral, legal, mag-asawa, pero sexual excess, lampas, sobra. Nakakaubos po, nakaka-drain po yun ng brain. Nakakaubos ng lakas ng brain. So yan ang 2 pinag-aralan ng kaaway para ubusin talaga yung lakas natin. Pag nasira ang brain, nandito yung power supply ito eh. We call it vitality. Vitality is brain nerve power. Brain nerve power. Ito, vitality. Kapag ito, parang battery talaga ito eh. Pag ito lahat nag-uutos nagbibigay ng command sa lahat ng bodily processes. Pag ito nang hina na, hindi talaga, wala kang gana, minsan irritable, iba-iba. Ang pangit ng pakiramdam, iba-iba. Kasi pag puyat ka or sobrang pagod, pangit talaga ang mood mo niyan. Hindi lahat makapag-function, wala kang ganang kumain ng maayos, etc. So, yan po, idagdag pa natin para madagdagan pa natin yung bakit nasisira yung brain is yung puyat. Sa ating panahon, kung dati, paglubog ng araw, halos patulog na yan sila. Ngayon, binabaliktad na. Yung mga call center agents, umaga ang gabi, gabi ay umaga. Kahit sa atin, hindi lang sa mga call center agents, kahit sa atin, napupuyat din talaga tayo. So, yan yung mga dahilan para manghina. Hindi lang yan, actually marami pa. Kahit yung overeating, nakakaubos po yan ng ipasok yan dito. Ubos ng brain energy. Ay tanong? Ang question ko is, paano daw nalalaman kung ang isang tao is nag-overeating na? Kasi sometimes, di ba, parang sinasabi ng brain mo na ayaw mo na kumain, pero yun siya nararamdaman mo na gutom na. Okay. Ang mga palatandaan na na-overeat ka is, number 1, sumakit yung ulo mo pagka ilang minutes. Oo. Pangalawa, discomfort o hindi ka makapakali, hindi ka komportable gumalaw or sobrang bigat na naantok ka na. Tapos, later on, mapapansin nyo rin magiging irritable kapag
irritable, yun, may mga nangyayaring fermentation doon. Oo. Tapos Marami yung- pang mga palatandaan, pwede nating i-discuss sa ano, kasi 15 minutes lang, parang mauubos na actually. Over na nga eh. Oo, actually lampas na. So, ito, binigyan ko lang ito ng punto na kailangan talaga natin magdagdag ng mga probiotics, Digestive enzyme. digestive enzymes, iwasan natin yung mga allergens, yung mga heavy metals. Kung kumain kayo, kung dati nakakain pa kayo ng mga isda, ng karne before, kailangan talaga mag-parasite cleanse kayo. Or Hindi lang mag-detox. yung mga bata na dapat ang dapat ipurga, kahit matatanda or may edad na. Kailangan pinupurga kasi ang daming parasites. 80% ng parasites ay microscopic, hindi nakikita sa mata using our naked eye. So imagine mo, kung sa US nga, first world country, sinabi nila doon ng mga ng World Health Organization, ng ano pa ba yung FCA. Sinabi doon na ang mga third world countries lang may mga bulate or may mga parasite, pero mali. Sinabi na mismo na doon pala sa kanila, halos lahat meron. How much more sa atin? So, kapag tayo, dahil nga sa environmental toxins, tapos nakakain tayo ng mga karne dati, kaya si tatay, kumakain ng unggoy, kumakain ng sawa, kumakain ng exotic food, talagang nandun na yung mga parasite doon. Kapag humina yung brain, straight yung puyat niya, humina, nagbiyahe pa, iyon, mas dadami, mas sila na yung namumuno sa katawan mo yung mga parasite. Kaya, bagsak ka. Pag bumagsak kasi, nagpuyat ka, bagsak ang immune system, dadami to, yung parasite. So, ang mangyayari dyan, Ma-overpower. ma-overpower siya. So, kaya isa dyan sa makakabalik, ma-restore yung health, ito, probiotics talaga. Saka digestive enzyme. Kasi kapag kulang ka sa pantunaw, anong mangyayari sa pagkain na hindi natunaw? Bubulukin. Pagkain ng bakterya. Anong gagawin ng bakterya? Gagawa ng mga toxins. So pag may toxins, acid, gases, toxic gases, sakit talaga. So may tanong pa? May tanong pa? Kuya Josh. Okay, pero ng mga estudyante kaya sabi niya ay marinig niya ako, matulog niya ako mga alauna na. Tapos, pero pwede ko man yung bawi yun, mga 9 na kaya ako yung agaw na mata. At least, ganito pa rin ba na na-achieve mo pa rin yung 8 to 9 hours na tulog. Ganito yun. Ang tulog natin, ito yung relo, alas 12. Ang oras before 12, pag nakatulog ka, is 1 hour is equivalent to 4 hours. 2 hours yata dito. Or basta Apat. marami ang ang 1 hour lang dito na nakatulog ka, mas malalim ang tulog dito kaysa dito. Oh. Iba ang dito, iba ang Oo. Kaya, yung sinasabing, ay, babawiin na lang daw, hindi siya healthy. Kasi, tingnan nyo, from 9 to 11, immune system ang nag-repair. 11 to 1, liver. 1 to 3, gallbladder. 3 to 5, lungs. 5 to 7, intestine. So, may mga organ na nire-repair during that time. Pagka umaga, gising ka, walang i-repair. Diba? Tapos doon ka natulog, hindi talaga quality yung tulog sa umaga. Kaya yung mga nagko-call center, agent, hindi talaga healthy. Tsaka minsan delayed ang effect. Delayed. Ako kaya ang normal ang turo ko, mga alas 9 hanggang alas 12. Tapos nagkagalas 4 raw, pag nagbabasa ako ng mata na, pag alas 4, matulog na lang ng kamangguha. Ibig sabihin, alas 12 nagising ka? Oo, alam Hanggang? ko. Basta alas 12, alam ko na. Oh, hanggang alas 4? Oo, alas 4. Basta alas 5. Pag alas 5, wala akong trabaho. Okay. Pag nagising tayo ng alas 12, liver ang may problema. May bara. Basta 11 to 1, liver ang nagre-repair niya, nagde-detoxify. Kapag may something wrong, kasi parang, halimbawa, iyan yung organ na yan, iikot yan sa brain. Parang kuryente magsisircuit yan. Pag nakita sa kakaikot-ikot niya, may bara.
ay magigising ka talaga. Minsan mapapahihi ka, minsan makakabalik ka tulos, hindi ko lang. Makakabalik ka agad sa pagkatulog. Pero kapag marami yung bara, matagal ka makabalik. Kung gaano katagal ang pagbalik mo, ganun ka lang malami yung bara. Ganun yun. So, dahil man po masyadong questionable kapag nag-iihip na tapos makabalik ko rin. Isa naiihip pag nag-iihip. Kasi normal talaga nag-iihip. Pero mapansin nyo talaga sa mga bata, maiihip lang yan pag nakagising na sa umaga. Kasi fully ano pa yung brain nila. Napansin ko yan. Mayroon kasing anti-diuretic na hormone sa pituitary gland, I think, or sa pineal gland na sinisikret yan kapag hindi ka sobrang puyat o hindi na-drain yung brain mo. Nagsisikret siya para hindi ka talaga makaihi na during the sleeping hours. Mag-ano ka lang, iihi ka lang pag mga alas 6 na, nagising ka na. Yun yung normal sa bata, makikita mo yan. Pero as we age, naghihina yung nagsisikret na yun ng anti-diuretic na substance. Kaya, anong nangyayari? Napapaihi tayo ng kahit alanganin pa ng mga oras. So, pero these are indications already. Pag nagising ka ng ganun, ayun, kahit wala ka pang pa-check up or whatever, sa traditional Chinese medicine, yung organ na yun, yung nabanggit ko, 9 to 11, 11 to 1, may mga organ na corresponding doon, yun ang palatandaan na doon yung may something wrong. Basta hindi uminom ng water beyond 7. Yun ang babantayan. Sa bago matulog mag-inom. Oo, dapat 2 hours before matulog, mag-inom na. Oo. Ay, si Ang. Dahil nasa hirapan, minsan, lagi kami nag-overtime. Nag-overtime namin kasi yung araw ginagawa ng gabi. Ngayon, sa pagtulog, parang nasanay kami. Ngayong tulog namin, ibig tumulog kami ng alas 7, hindi na kami nakatulog. Kung kailan kami nasanay, kung 11 kami natulog, doon kami bibigyan ng magandang tulog. Oh, yung body clock. Para makatulog na maganda, mag-basketball. O parang ganun ba? May pagkasanay kasi kami, sanay ng sanay, sa puyat, hanggang sa naging ugali na ng aming katawan. Mag-aantay talaga ng tamang oras bago matulog. Oo po. Ganun po yun. Ang tawag doon is biological rhythm or circadian rhythm. Ang circadian rhythm, kung anong oras ka, let's say, ngayong gabi natulog ka alas 12, dati ang tulog mo ay alas 8. The following days, alas 12 na yung palagi. Oo, Unless may gawin kang paraan na mapagod ka ng gusto para alas 8 pa lang bumalik yung tulog mo doon. Ganun siya. The following day, yung nag-print kami na late, yung Sabado ng gabi, naghabol kami ng ipiprint. Nabot yung tulog namin na alas 11. Alas 11 din Nakaset na, ng ano. naka-mindset na. Sa testimonies, ang dalawang susi ng pagiging healthy is regularity in eating and regularity in sleeping. Hindi rin maganda na na irregular yung kain, yung oras ng kain. Ba, alas 7 yung breakfast mo, tas the following day alas 8, tas the following day alas 5 naman. Masisira yan kasi every regular time, doon lang siya mag-secret ng enzyme. Kung hydrochloric acid yun, nag-secret siya ng oras na wala kang pang linagay, magkaka-ulcer ka or yung pasma na tinatawag. Kasi regular time na siya nasanay na alas 7, alas 7. Tapos, the following day, alas 9 na, o alas 5, na iba, masisira yun. Pati tulog, affected. Pati tulog ko po. Kasi ang katawan talaga natin, may sinusunod na oras. Yung pag-repair, may oras sa pagkain, may oras sa pagpahinga. We have organic laws, health laws. At yun ang trabaho ng health reform. Tayo, sa mga tagalabas, kaya sila nagkakasakit. May kapitbahay kami, i-share ko lang pala this week. Kapitbahay namin, babae siya. Inandad na? 29. 29 pa lang. Alam mo, masakitan ng ulo. Grabe, sakit. Sabi ko, nagkakabi ka. Ay, yun lang ba yun? Hindi makatulog. Hindi makatulog. Matindi magkape. Tapos irritable. Irritable. Oo, masakit ng ulo. Irritable. Tapos, yung anak niya, Laging basa ang buhok. laging basa ang ulo. Pasma. Asthmatic. Oo, Oo. pawis.
So, yun, pinagbubuntis pa lang, actually parang high school pa lang, mahilig na sa kape. Yun. So, ibig sabihin talaga, kapag tayo alam natin yung health loss, may iwasan natin. Pagkakasakit, nasi-share natin sa iba. At saka, tayo mismo ang tawag nito, mag-i-enjoy sa blessing ng Panginoon. Yes. Yung ano po yung sinasabi ni Sister Ted kanina yung pag-inom ng water before matulog. Ako kasi kuya parang kada gising ng kaunti ng water. Ay, iihi ka ng iihi. Ano yun? Ganito. May dalawang factors yan. May positive yan, may negative. May positive siya. On the positive side, on the negative side, ihi ka ng ihi talaga yun. Oo. Pag nagising ka, Ilang ay, ihi ka sakit naman. lang. Tapos, parang buhaw ka naman, inom ka naman. Kailangan malaman natin kung ano yung allergen na nakapasok talaga sa katawan natin, kung bakit ganun na, parang Pwede buhaw tayo mas lagi. dami Or, na siguro sa umaga. isa sa mga Depende dahilan yun. bakit tayo Obserbahan buhaw mo. lagi is puyat. Nakakaubos talaga ng maraming water or liquid sa katawan kapag nagpuyat. Oo. Mapapansin nyo yan. Oo. Pawisin, bukod sa pawisin kayo pag puyat, pasmado, di ba? Puyat, pawisin kayo, uuhawin talaga kayo. Uuhawin talaga kayo. Uubusin nyo. Kasi ang cells natin is made up of water. 60 to 75% water. Kapag nagpuyat tayo, nag-shrink yan. Parang natutuyuan. Natutuyo. Oo. So, mainom ka. May mga pagkakataon na kumain ka sa morning, sa lunch, yung marami ding protein. Ang protein, ayaw niya ng tubig. Kasi acid ang nagtutunaw niyan. Pag uminom ka ng tubig na marami, i-wash out niya yung acid. So, ang gagawin ng katawan, hindi ka mag-crave ng tubig. Kasi kumain ka ng protina eh. Ngayon, pag kung saan patulog na kasi halos natunaw na, doon ka naman iinom ng marami. Oo. Ang problema na naman doon, magigising ka na, pagising-gising kasi yun. Kaya maraming factors yun. Kailangan i-troubleshoot natin yun. Kaya kasi ang katawan, interconnected yan, tapos may cause and effect yan. Kaya pinag-aaralan namin yan. Kapag marami kang nabasa talaga, interconnected yan, malalaman pa rin namin yan kung ano yung dahilan. Nakaka-interview namin sa pasyente. Yes. Kasi nagtatanong sila sa lactose sleep. Paano naman yung oversleep? Ayun, hindi rin siya maganda. Anong nagiging effect doon sa Sluggish. Para siyang... Maliban sa sluggish. mahina talaga yung katawan mo, tsaka parang nandun ka lang. Mabagal ang sirkulasyon. Pag sabi sa testimony, perfect and depends talaga. upon perfect circulation. Kapag mabagal ang mabudlay. circulation, doon nag-start yung mga sakit-sakit. Nagiging tamad na rin. Oo. Organs. Kasi sa circulation, pag magandang circulation, maganda ang distribution ng nutrients, yung expulsion ng dumi, yung mga antibodies, yung mga ano pa ba? Oxygen, carbon dioxide, palitan yan, mas mabilis. Pag mabagal ang circulation kasi nga sobra din sa tulog, maano yan, mabagal tumilos at saka hindi siya alert. Pero yung sa mga organs, pag sobrang... Ganon din yun. Hindi talaga maganda. Sinabi yun dun sa sa testimony. Yung sobrang tulog, hindi maganda. Yun yung Depende. effect. Kapag Oo. nagpuyat ka, Ang abot na ng oversleep 10. at saka lack of sleep, halos parehas ang epekto. Sa may edad, basta mga regular is 8 hours, 7 to 8 hours. Ay, yung ano po, dapat na 2 hours for daytime, kulang pa rin yung tubig. Kaya, ay, Depende rin. Pwedeng Nabanggit sa ko kanina yung ventilation, negative pwede. side. Yung positive side, may mga Ventilation, tao kasi na fresh air. medyo may mga Yun ang bara-bara na. kailangan. Yung inclined na magkaroon ng atake. kutingin mo kulang Maganda rin ventilation, talaga dapat kasi may may mga heater plants ka. pagkakataon na pag hindi sila Heater nag-inom ng plants. tubig, malapot Indoor. ang dugo, Ng mga atakihin plants. sila. Pero, yun, kaya kami sa naturopathic medicine, root cause. Ano yung root Kaya cause? pwedeng parang Doon pagod talaga ka, kami parang kulang ka pa rin sa titingin. tulog. Ano yung pinagkukutan? Parang Kagaya yan, restless ka ba? bakit inom ng tubig? May bara or whatever, may kinalaman ba sa sa puso or whatever sa kidney? Aalamin namin yan. Pag nalaman namin, ganito talaga, pinaka-solution yan. Yung pinaka-dulo talaga, yung pinaka-pinagmumulan. So, yun po ang, yun. May continuation naman sa Saturday. Pwede naman natin kasi may yung discuss Intro lang. So, may sabihin si Brother Bo,
Wala na, okay na? Okay na siguro kasi may magdi-discuss pa. Ay, sige ba? Paano ba kapag may overeating na diabetic? So, paano ito kulang na kulang sa... Hindi rin maganda. Kulang sa pagkakan. Pag kulang ka sa pagkakan, Dapat talaga tama magaling lang. ka magutom. Mapaparami yung kain mo, frequent eating naman. Yung mag-snack ka, hindi naman siya maganda. So kailangan, ikaw Balance. mismo sa sarili mo, depende sa trabaho, sa nature ng work mo, kakain ka. Kung let's say, lagi kang nakaupo, iba yung kain ng muscle ng trabaho. Yung karpentero, yung anong tawag, yung construction worker, iba, kaysa yung nakaupo lang nasa laptop, iba. So, kailangan itansya natin na kapag kain natin ng breakfast, sakto na yun na magugutom tayo next lunch na. Tapos in between, liquids talaga. Ang pwede lang natin inumin or eating water, juices, fresh juices, and tea, herbal teas. So yun yung mga suggestion na. Okay na? Okay, so. Okay, thank you and God bless.